Muling ihirit ng kampo ni Janet Lim Napoles na manatili pa siyang nang matagal sa ospital ng Makati. Nakararanas daw kasi ng matinding pagdurugo ang itinuturong utak ng pork barrel scam. Kaninang hapon nakakuha po ang GMA News ng mga litrato ni Napoles habang nakaswero sa loob ng kanyang hospital room. At saksi si Jam Sisante. Nakaswero habang nakahiga sa kanyang kama. Nakuha ng GMA News ang mga litratong ito ni Janet Lim Napoles kaninang hapon sa kanyang silid sa ospital ng Makati. Hanggang sa Biyernes pa siya dapat nakakonfine dito. Matapos iutos si Makati RTC Branch 150 Judge Elmo Alameda kahapon na ibalik na siya sa Fort Santo Domingo sa Laguna. Pero ang naunang medical clearance na binigay ng kanyang private doctors binawi ngayon dahil daw sa matinding pagdurugo sa kanyang vaginal vault at pelvis mula pa nitong Lunes. Meron siyang severe diabetes and meron siyang hypertension. Meron siyang emotional and personal crises and stress. Hindi pa nga raw matiyak kung maihahabol pa sa deadline ngayong Webes ang pagsusumite ng affidavit ni Napoles sa Senate Blue Ribbon Committee taglay ang kanyang mga nalaman sa pork barrel fund scam. Last night, pinipilit matapos. Although napagalitan siya ng mga doctors niya kasi nga nabibinat na siya. Dahil dito, hiniling ng kampo ni Napoles sa Makati RTC na payagan pa siyang manatili sa OSMAC hanggang bumuti ang kanyang lagay. Sa Biyernes din ng korte ang petisyon. Pero may duda na ang kampo ng mga whistleblower. Pinasisiyasat nila sa mga state prosecutor ang diagnosis at methodology ng pagsusuri ng mga doktor ni Napoles. Mungkahi pa nila, humingi ng second opinion ng iba pang government doctor. Gusto niya na mas komportable ang sitwasyon niya kumpara sa Santo Domingo. So parang gusto niyang matrato siya na VIP rin. The recommendation of the medical team really is to defer discharge first and then give the antibiotics. Kung sasabihin lang ni Dr. Dominguez at Dr. Pasco na may pagdudugo, I don't think we will allow that kind of information to come out kung hindi talaga totoo. Giit pa ni Napoles, magtatatlong araw na raw talaga siyang dinudugo at hindi rin naman daw niya ito ginusto. Sakaling umabot naman sa DOJ ngayong Webes ang affidavit ni Napoles, hihilingin daw ni Secretary Laila de Lima sa Blue Ribbon Committee na wag muna itong isa publiko ng Senado. Gaya ng pagsiwalat ng komite kamakailan sa listahan ng mga mambabatas na nakatransaksyon daw ni Napoles. Sana, hintayin na lang muna yung kabuuan ng pag-verify ng mga aligasyon na yan, whether by the Ombudsman, the IAGC, or separately by the DOJ and BI. Wala pang pahayag si Blue Ribbon Committee Chairman TJ Ginggona. Pero sabi ng Vice Chair ng komite, my principle has always been transparency. So if there is no rule to the contrary, protecting the rights of the accused, I'll always release it. Sabi ni Napoles, ang listahang binigay niya kay De Lima ang tanging listahang hawak niya. Galing din daw sa kanila ang listahang hawak ni Secretary Ping Lacson pero hindi raw iyon kumpleto. Ang listahan namang hawak ni Ben Herloy at Sandra Cam, hindi raw niya alam kung saan galing. Handa pa rin daw siyang humarap sa Senado maging state witness man o hindi. Sanay na rin daw siyang i-deny ng mga ikinanta niyang mambabatas. Ako si Jam Sisante, ang inyong saksi.